Good morning. Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday. Nako, Lunes na Lunes, mga lodi, malupit ang mga news natin ngayon. Mga lods, no? Nako, mukhang nagkakagulo mga idol sa ating Iran and US peace deal. Nagkakaroon ng digmahan at bantaan mga lods. Grabe, ano yung nangyayari? Hindi na natin alam kung ano yung magiging reaksyon ng market. Actually, ang gulo mga lods, no? Biglang bumagsak tapos biglang naka-recover dahil sa mga posts at sa mga pag-aalitan niya. At syempre, update din tayo sa ating crypto mga lods, XRP. Tignan natin, no, kung ano yung mga pwedeng mangyari ngayong week na to. No, so bago ang lahat mga lodi, alam niyo na, sana pa-like ng ating video ngayon pa lang, sa pag-play pa lang ng video mga lods, no? So malaking tulong yan sa YouTube mga idol, yung ating pag-like ng video sa umpisa ng video. At syempre kung gusto niyo ito ng ganitong content mga idol, everyday news, update, di kayo pahuhuli sa balita, Crypto Global Trending News mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, let's go, let's go. Punta na tayo sa ating crypto bubble muna mga lods. So sa ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng recovery. Ayan nga, oh, nakita nyo to, biglang nag-drop kanina mga lods. XRP to no, biglang nag-drop. Punks not dead mga lods dito, pang. Pero sa BTC medyo malalim eh. Ang sa tingin ko lang medyo mas yung bagsak niya kanina, medyo dalawang dalawang click. Pack, console, pack, dalawang click sa kanya. Ngayon, recovery na, mga loads, no? Ang kulit ng nangyayari ngayon, mga loads, papalit-palit ng desisyon, no? Kung ano ba talaga. Ganun din pala si XRP. Kasi kanina, isa lang tingin ko, nagulat ako, sabi ko, oh, lulu. Tapos di ko alam kung anong gagawin ko, puposition ba ako o hindi mga idol Kasi na ano niya na etong support natin na to, dalawang beses na, no? Halos binalikan niya to ng two times, no? Dito, tapos tinry niyang basagin tong resistance natin ng ilang beses sa 1 minute time frame to, ay sa 15 minutes time frame So, tapos bumagsak ulit siya, tinry niya, muntik na ma-break ulit, no? Yung kumbaga tumagos, pero nag-bounce agad, mga loads, no? So, try niya ba ulit i-break, no? Itong ating resistance dito sa 1.15, mga idol. So, titignan natin yan. Pero bago ang lahat, alam nyo ba, may trivia ako muna sa inyo, mga lods, no? Alam nyo ba na simula ng June 20, ang date natin is ang tinatawag na palindrome date, mga idol. Alam nyo ibig sabihin ng palindrome? Na kahit balik-balik ta rin nyo, mga lodi, ganun ang kakalabasan. Okay, simula ng June 20. So, June 20, 2026. So, kung babasahin mo siya ng pabaliktad, parang ambigram, no? Sa tato, parang ganun yun ambigram, no? 6, 20, 2026. Ganun din, ay 26. Ganun din yan dito sa lahat hanggang 29, mga lods, no? Ganun din. 6, 28, 26, 6, 28, 26, 6, 29, 26, or 6, 29, 26. So, palindrome date tayo simula June 20, no? 2 days ago. Ba't kayo ko lang na-news to? Na idol. Medyo busy, no? Nagkaroon pa ng Father's Day kahapon. So, medyo hindi tayo naka-update ng gabi kasi medyo gumala lang tayo, no? Nilibre tayo ni boss. Okay? Pang Father's Day niya daw. So, ayan. Matindi. Ito na. Nako, nagkaroon ng deadmahan, mga idol, no? Una, ito. Tignan nyo to, mga lodi. Kita nyo si Vice President J.D. Vance. Ang hirap basahin ito. In a humiliating moment, the leader of Qatar's negotiating team just completely ignored J.D. Vance. These negotiations are going horribly, and once again, the Trump administration is making the US the laughing stock of the world. No, kumbaga parang napapahiya dito yung hindi pinansin si J.D. Vance, Dito na agad nakipag-beso-beso, tapos yan na. So, hindi siya pinansin dyan. Ayun yung sinasabi, no? Tapos dito naman, mga lodi, no? Sa part na to, mga idol, no? Ayan. Yung basahin muna natin, no? This was humiliation.
No one in modern history, o di rin natin. Dito na natin sa Tagalog para no. Ayan. Sabi dito, ang pangunahing punto ng kanyang kritiko o yung kritika, humiliation para sa Amerika. Sinabi niya na walang makabagong kasaysayan na naghintay at nagmamakaawa ang US. Parang ganito yun. No one in modern history has made America wait and beg for negotiation. Parang mas madali pang intindihin yung English na to, ano? Sa Tagalog. Dito malalaman mo agad yung punto eh. No one in modern history has made America wait and beg for negotiation. Sa Tagalog, walang makabagong kasaysayan na naghihintay at nagmamakaawa ang US sa negosasyon. Dapat na pinaghihintay, na pinaghintay. Dapat ganun. No, wala pa ito si Grok eh. Dapat daw umuwi na si Vance sa Washington sa sandaling yon. Ginawa ito ng Iran ng sadya para ipakita ang kapangyarihan nila. So parang pinahiya daw si Vice President J.D. Vance. No, maaga daw dumating ang US delegation at naghintay sa loob ng kwarto habang ang Iran ay dumating ng huli sa diplomatikong protocol. Ang may leverage, kung sino daw yung may leverage, ay hindi naghihintay. Sino ba yung may leverage? Di ba ang US? So dapat daw di naghihintay. Pumasok si J.D. Vance habang may press sa loob. Pero hindi si Galibaf. Mukhang desperate ang US. Desperado na daw ang US. Tumanggi ang Iranian Foreign Minister na mag-shake hands at pumasok ng huli. Kitang-kita raw kung sino ang confident at kung sino ang mukhang desperate sa pangyayaring iyon, mga idol. So parang ang nangyayari, ang US daw ang desperadong makipag-peace deal, hindi yung Iran. No, buod ng mensahe, nagmukhang mahina ang Amerika sa mga kaalyado nito dahil sa pag-aabandona at pag-ignore sa basic diplomatic rules. Tinawag niya itong sadyang pagpapahiya ng Islamic regime o yung Iran, no, sa US. Pinayuhan niya si Trump na unawain ang protocol. Unawain ang protocol kahit hindi siya eksperto sa politika. Ang post na naging viral, etc. etc. So marami pa kasi ito eh. So ayun nga daw, napahiya nga daw, no? Ngayon mga Lodi, nagbanta si Trump, mga Lods. Pinapahiya niya yung Vice President namin. Sabi rito, Trump threatening to wipe Iran off the map as Vance tries to negotiate with Iranian officials, no? Kumbaga, buburahin ko kayo sa mapa, sabi ni Daddy. No? Buburahin ko na kayo. Iran president said his country won't give up its right to enrich uranium. Trump gave an unsettling response. He better watch his mouth, sabi ni Trump, no? He better shape up or will take over the rest of the country. Ayan na. Alam ko dito kaya nag-drop yung market kanina eh. He also said, you close the Strait of Hormuz and you won't have a country. Kumbaga pag sinara mo yung Strait of Hormuz, mawawalan ka na ng bansa. You won't even make it back to your effing country. Kumbaga sabi, hindi ka na makakabalik. Andiyan ka Switzerland, hindi ka na makakabalik sa inyo. Sabi ni Daddy. All this while the BP and his team are meeting with the very people he's threatening to annihilate. Kumbaga, sinasabi to o pinupost ni Trump habang si J.D. Vance nakikipag negosasyon dun sa mga taong sinasabihan niya na yun. Absolute insane, sabi rito. Does Trump want this war behind him or not? Kumbaga, hindi mo malaman kung may kipag-ayos ba o hindi, mga idol. So ayun na, niulot lang dito yung news. Sabi kasi dito ni Trump, Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week. Only harder. Ayun yung sinabi ni Trump, no? Kasi yung Iran, mga Lodi, kumbaga nanghihingi sila ng apology. Mag-sorry ka kasi binabantaan mo kami. Nagpi-peace deal, nag-negotiation tayo. Binabantaan mo kami. So sabi niya rito, Iran is reportedly demanding an apology from President Trump after he told them alam niyo na ibig sabihin nito, no? F around and find out. As waiting, he could bomb them and take the oil if they screw around. 47 doesn't apologize for showing strength, no? 47, pag sinabing 47, mga idol, si Trump yan. Kasi siya yung pang 47 na presidente. It's obvious he will be the enforcer of this deal, not just going to trust the mullahs and walk away. That was never going to be the case.
keep pushing. O, so yung iba gusto yung ginagawa ni Trump. Grabe na 'to, mga idol, 'no? So, hindi natin alam kung, mag-aayos ba 'to o hindi, mga lods, eh. Sabi ko sa inyo eto tignan niyo yung mukha ng Pakistan negotiator, oh. Disappointment, the feelings of shock and disappointment of the face of Pakistan Prime Minister, siya yun, 'no? Kasi siya yung namagitan, mga idol, eh. Siya yung namagitan para mag-usap yung, US and Iran, 'di ba? After he was informed by the Iranian delegation, they are leaving after Trump threatened them. Kumbaga, dito sa peace talk na 'to, sa peace deal na 'to, hindi magkasundo. So, na-late yung Iran, tapos biglang aalis na lang dahil pinagbantaan sila ni Trump, 'di ba? So, ano na siya, naimbiyernes na siya, Lunes pa lang naimbiyernes na. Sabi niya, "Ano ba naman 'tong mga sutoy na 'to? Hindi na magkasundo, na-stress na ako," sabi niya, oh. Bahala si Manong, naku nai-stress na. Ah, pero mga lodi, hindi daw umalis, 'no? Hindi umalis daw yung, kumbaga hindi sila umalis, andun pa rin sila. Yung mga Iranian delegation, 'no? Ayan, did not leave the venue. Expected to continue talks with with us or with US through the night. Senior as a US diplomat. The Iranian delegation is still in the still at the negotiating venue, and the US delegation expect to continue working through the night. According to the senior US diplomat, ito nga yun, kumbaga 'di ba bumagsak dahil nga nagkaroon ng bantaan, 'no? Tapos nung narinig na hindi, andun pa may pag-usap pa hanggang gabi, mag-aayos pa sila. So doon nag-bounce yung market, eh. The diplomat said discussion have included clarifying some of the confusing messaging from Iran on the strait and building the confliction mechanism to ensure the strait will remain full open. So, ayan na, no? Hindi, kumbaga, magulo, mga idol, at medyo nai-stress na ang mga nakikipag negotiation dito, mga lodi, no? Kumbaga, dito yun, oh. Ang nangyari, nagbanta si Trump, bahala kayo sa buhay niyo, bobombahin ko na kayo, biglang bumagsak, eh. Tapos biglang hindi, kasi kala nila uuwi na yung Iran, uwi na yan, wala nang peace talk. Tapos biglang sinabi na, hindi, andun pa, mag-aayos pa, bumalik na ulit. Ayun, ang gulo. Ang gulo nang nangyayari, mga idol. Pero eto mga lodi, ganun pa rin daw yung position ng Iran, no? Sabi ng Iran dito, Iran position hasn't changed. They don't want war. They're just not afraid of one either. Kumbaga, ayaw nila ng war, pero kung bibigyan sila ng war, hindi sila natatakot. Ganun yun, kasi sanay na yung mga yan, no? That's the warning from Syed Muhammad Marandi, a University of Tehran professor and advisor close to Iran's negotiating team. So ito yung si Manong. Close niya yung mga negotiating team ng Iran. So ganun yung thoughts niya doon. Siyempre kilala niyo yun, di ba? Senator Lindsey Graham today, if Iran contest control of the Strait of Hormuz by the United States, we will obliterate them. Sabi rito, naku, patay tayo dyan. Marandi's response, Iran is ready for war. Iran is ready for the siege. It doesn't want war. It doesn't want siege warfare, but it's ready for it. Kumbaga, ayaw namin ng ganyan. Ayaw namin na sakupin kami. Ayaw namin ng gera. Pero kung sasakupin nyo kami, gigirahin nyo kami, bring it on. Parang ganun. He says every time Iran has shown goodwill in the past, the US read it as weakness and hit harder instead. So, baliktad daw. No, kapag nagpapakita ng goodwill yung Iran na makipag-ayos, nakikita ng US yun bilang kahinaan ng Iran. Kumbaga nami-misunderstand ng US. Hindi mahina yung Iran. Kumbaga, sige, okay lang. Kumbaga nagiging mabait lang sila. Once na maging mabait yung Iran, nakikita ng US yun bilang kahinaan. Tapos aatakihin ngayon yung Iran. So mali yung pagkakaintindi lagi ng US. He thinks that pattern could be repeating now. So ganun daw yung nangyayari ngayon. Nagpapakita ng goodwill yung Iran, pero dahil nakita ni Trump na, bumabait na yung Iran, magmamatapang ngayon bigla si Trump, no? Ubusin ko kayo ngayon, pag di kayo sumunod, ganun. So, mali yung pagkakaintindi lagi ni Daddy, mga idol, no? And says,
A return to escalation wouldn't just hurt Iran, it would tank the global economy. Yun ang totoo dun, mga lods. No? Once na, halimbawa, tinotoo ni Trump yung sinabi niya na, tangin, buburahin ko kayo sa mapa. Pag ginawa niya yan, mga lods, maraming, actually, baka yan pa yung maging downfall ng US once na gawin yun. Hindi ko sure kasi hindi lang naman Iran yung parang na-stress na rin sa labanan ng US tsaka Israel ng US, Iran at Israel 'di ba? Marami ng bansa mga idol kasi once na nangyayari yan, patuloy na nangyayari, globally yung effect niyan Passive yan mga idol, tumataas yung langis, lahat no, na lahat nagkakaroon ng ganyan. Once na bakbakan ng ano yan, nako baka diyan na magumpisa ang ating kinakatakutan. Ito nga mga idol, ito isa pa to. Sabi nito mga idol, baliktad naman to. Kumbaga dito, ano naman to sa US kasi syempre Amerikano to If the deal fails, sabi niya rito, the US could take over the Strait of Hormuz by force. Alam niyo mga lodi, sa inaral na 'yan na hindi ganun kadali, no? Na makuha ng US ang Strait of Hormuz dahil dun sa ano pa lang yung sa anong tawag dun? Yung forma ng hugis ng Strait of Hormuz. Basta yun sa mapa, mahirap sakupin yun kasi isa lang yung dadaanan mo doon. Pag pupuntahan ng US yun, durog sila doon, mga lods. Nakapalibutan na sila agad. Kumbaga parang pumasok ka sa gate ng kalaban, parang ganun yung nangyayari doon Pero syempre, US politician, sabi ni Senator Lindsey Graham says, if the deal fails, President Trump could seize control of the Strait of Hormuz by force. Kala niya ganun kadali lang, no? Tingin nyo ba ganun kadali lang yun? Will charge a fee for all those who go through to pay for the operation. If Iran contests control of the Strait of Hormuz by the United States, will obliterate them. No? Parang andali lang nung gusto niya sabihin. No? I-obliterate namin kayo. No? Pwedeng kaya nila, pero parang once na sinasabi kasi nila, parang ganun lang, no? Na walang mga buhay na pwedeng masawi. No? Pwedeng may masawi rin sa US pagka ganun, mga idol, no? So, ang plano pala ng US, pag nagkaroon ng pag nabigo yung peace deal, pupunta doon lahat ng mga US Army and then sila yung magbabantay sa Strait of Hormuz, magcha-charge sila sa lahat ng dadaan doon, kumbaga parang protection sa Iran, no? Ayun yung bayad nila sa operation na gagawin ng US. Pero sa tingin ko malabo yun, yung sinasabi nito malabo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga idol, hindi lang Iran. Pati itong Italian Prime Minister na si Giorgia Meloni, hindi kaya ni Trump, no? Sabi nga ni Trump, after spending trillions of dollars on NATO, Italy and its prime minister, no, yung babae yan, wouldn't even think of becoming involved with the Islamic Republic of Iran and their very serious nuclear threat. Ayaw kasi tumulong ng prime minister na to, no, na si Giorgia Meloni. Ayaw niya. No, hindi ako may kialam sa iyo diyan, sabi ni Trump, no, ay ni pangalan niya, Georgia, no? For decades we defend them, but when tested, they are not there to defend us and the rest of the world. Not good, sabi ngayon ni President Trump pagdating dito kay Giorgia Meloni, no? So, kumbaga, si Giorgia Meloni, pinapakita niya na hindi ako susuporta sa iyo, Donald Trump, pagdating dyan sa Iran. Huwag mo akong anuhin. Sabi niya. Yan, sabi rito, a 49-year-old woman is becoming the biggest headache for 80-year-old Trump. Sabi ni Trump, support us in the war. Sabi ngayon ni Georgia, F off, we are against illegal war. Ayaw kasi ni Georgia ron, mga lodi, no? Sabi ni Trump, give your air base. Sabi ngayon ni Meloni, get lost, I will suspend all US military airbase. Ginawa nila yan, mga lodi. Hindi nila pinadaan dun yung mga yung US military air. Alam ko, binlock nila yun na bawal dumaan sa airspace nila yung US. Sabi ni Trump, come play within FIFA, replacing Iran. Kumbaga, pinapalaro nila sa FIFA. Sabi ni Meloni, stop never. Kumbaga, inuuto ni Trump Hindi kumagat. Sabi ni Trump, Meloni, beg me for a picture. Sabi, kumbaga, magpa-picture daw siya. Sabi naman, never, get lost, liar, sabi. What a courage.
What a leader, spine is so strong, it refused to bow down. Trump deserved this bell treatment by the Iron Lady. So ito yung tawag ngayon kay Georgia Melania, ay Meloni, no? Iron Lady. Ito yung hindi kaya ni Trump eh, na babae. Sabi ko nga siya parang si Lydia to, Lydia Sobieska ng ano to. Poland naman yun kasi sa Poland. Sa Tekken 8 yun mga lods. Yung prime minister nila dun na babae, si Lydia. Matapang. So hindi kaya ni Trump mga lods, no? So sa tingin niyo ba syempre malakas naman talaga yung US. So marami pang resources 'yan pagdating sa military, 'di ba? Kapag natuloy yung war doon, mukhang babagsak pa yung market natin, mga idol. Ano sa tingin niyo? Na? So ako, sayang talaga ulit pumosisyon na ako. Gusto ko na pumosisyon dito kanina habang naghahanap ako ng news natin eh. Mga lods eh. Kaya nakalimutan ko eh. Hindi ko hindi ko napindot eh. So dito na tayo ngayon mga lods. No? Mag-crypto na tayo. Tama na tayo sa geopolitical natin, news. XRP liquidation stay is extremely low. 92% of the 1.9 million was longs from Binance and Upbit. XRP trader refused to panic even though market drops 3%. So, ang ibig sabihin nito mga idol, maraming nakalong, no? Hindi sila naniniwala na babagsak pa yung XRP sa ganung kalalim. So, hindi sila nagpapanik, alam nila na babagsak ay na magpa-pump na, parang ganun. So, dito 92% of 1.9 million was long mga loads, no? Nakalong sila, ibig sabihin gusto nilang tumaas ang market, naniniwala sila na tataas. At ito isang good news galing Japan. Japan bets big on XRP to fix its aging population crisis. Ano yung sabihin nun? Japan expect XRP to deliver exponential growth, turning it into a vital tool for remittances, payments, and national reserves. With SBI leading adoption and permission funds jumping in, Japan is making XRP a core part of its economic survival plan. Sa Japan mga lods, no, matik na yan kasi nagsalita na yung doon yung parang nakalimutan ko sino yun, isa sa mga big player yun sa Japan na ang laki ng invest nila ngayon sa XRP. So bahala na yan mga lods, pero sa atin goods yan syempre. XRP is positioned to power liquidity on ito pa-explain natin to mga lods para maintindihan natin ng malupit. Alam niyo naman pag nag-post yan si Smoke, dokumentado. Ayan may dokumento. Ito minsan natatanga si Grok dito. Sabi, ito na yung post, di ba? Pinindot natin. Tapos, ayan, nakita niya na. Ito na yung post na yan. Sabi ko, explain Tagalog. Bigla niya sasabihin, ano ang gusto mong ipaliwanag ko sa Tagalog? Yung post, ayun nga, makulit ka din Naiinsta ko dyan kay Grok pagka ganun Ayan na. Ang post ay nagsasabi na handa ng XRP na maging pangunahing liquidity provider sa Project Bridge. Sa Project M-Bridge, isang malaking proyekto ng mga central bank para sa mabilis na pagpapadala ng pera sa pagitan ng mga bansa gamit ang CBDC, no? Akala ko ba wala ng CBDC? Suspended to hanggang 2030, di ba? Ito ay isang platform na ginagamit ng mga central bank gaya ng China, Hong Kong, Thailand, UAE at iba pa para maglipat ng digital na pera ng mabilis at murang halaga sa demo video ng members. Ito ay digital wallet ng mga bansa para sa kanilang wholesale CBDC. Bakit kailangan ng liquidity kapag ganito? Buod. Ang may akda ay niniwalang malaki ang tsansa ng XRP na maging importante sa sistema ng BRICS. Sa BRICS pwede. At iba pang bansa na gumagamit ng M-Bridge. Hindi lang ito simpleng haka-haka. May official demo at dokumento na nagpapakita kung paano posibleng isama ang Ripple and XRP node. Ito ay opinion ng interpretasyon ng poster. Hanggang ngayon walang official na anunsyo. So ayun na nga. Kasi alam ko ang CBDC mga idol ay
naka-ban, 'di ba? Iba naman 'to si Smoke. XRP is no longer just an alternative to SWIFT, no? It's become a neutral, high performance public settlement layer that institutions are actually plugging in into as they reduce the reliance on the slow, expensive legacy correspondent banking system. That's what really going on. So nasa gitna ang XRP. Pero wala pala tayong news sa Clarity Act, no? Ay, ba't dito ko tinanong, bobo? Search bar yan eh. Ito muna tayo. Latest. Charge don't show it. Clarity Act doesn't make this happen. More hopium to engagement. 4 minutes ago, ito, Crypto Clarity Act. Ano to? Ano to? Sa ibang bansa to. Yan. Software developers should not need an army of lawyers to know if their code is legal. The Clarity Act ends that absurdity. Kasi nga po, pinoprotektahan dito yung mga developers sa loob ng Clarity Act. No? Dito tayo magtatanong ngayon. Ano ang latest update sa Clarity Act as of June 22, 2026. Okay? As of June 22, 2026, ang Digital Asset Market Clarity Act ay hindi pa naging batas. Of course, hinintay nga natin yan. Ito ay isang major US crypto regulation bill na naglalayong magbigay ng malinaw. Key update sa timeline. House of Representatives na ipasa 2025, Senate Agriculture Committee na advance na ang kaugnay ng bahagi o digital. Senate banking na nag-advance ng May 14, 15 bipartisan, tapos na tayo dyan. Latest as of early June, inilagay na sa Senate legislation calendar noong June 1. Ito ay nangangahulugang eligible na para sa full Senate debate at vote pero wala pang nakatakdang floor vote. Kasalukuyang sitwasyon, ongoing negotiation, kailangang i-reconcile ang Senate banking version ng Senate agriculture version at posibleng sa House version. Mga pangunahing sticking points, stablecoin yield, rewards, banking industry, one tighter restriction, DeFi rules, ethics provision, at illicit finance concerns. Push for passage bago ang August recess. Ito na. Si Senator Cynthia Lumis at iba pa ay aktibong sumusuporta na sinasabing ito ang huling chance para sa ganitong malaking batas hanggang 2030 kung mabibigo. May optimism mula sa industry, 60 to 75% chance sa ilang reports, pero hindi guaranteed dahil sa calendar at political hurdles. Walang bagong aksyon mula noong June 1 hanggang June 22 batay sa official records, recent reports. Sa madaling sabi, malaking progreso na ito kumpara sa nakaraan. House plus 2 Senate committees. Pero kailangan pa ng full Senate passage, 60 votes, House Senate reconciliation at presidential signature para maging batas. Patuloy ang lobbying at talks, no? So wala pa tayong masyadong update sa Clarity Act natin ngayon, mga idol, no? Waiting tayo. Pero sabi nila ang huling balita natin ngayong week, no? Ngayong week magkakaroon sila ng malupit na meeting, no, para i-push na yung Clarity Act kasi June 22 na mga loads. Ang hinahabol nila July 4, 'di ba? July 4, maraming gusto na maipasa to ng July 4 para dun sa kanilang Independence Day, mga idol. Pero sabi nga ni Senator Cynthia Lumis, may chance na mapasa siya ng July 4 pero mas malaki yung chance na mapasa siya ng August bago mag-recess. Okay? So ayan ang ating balita ngayon mga lords from palindrome date at ang pagkakagulo ng Iran at Israel peace negotiation deal mga lodi. Oh my goodness, naapektuhan ng ating chart, no? No, ito yung bagong Iron Lady natin. At syempre update natin sa
XRP mga lods. So mamaya bawi tayo ng malupit na news mamayang gabi. Mga idol, basa din tayo ng comment, no? So kung ayaw nyo magpahuli mamayang gabi, subscribe kayo, click yung notification bell, at syempre kung umabot na kayo dito mga lodi, sana palike na ng ating video mga lodi. At syempre check nyo yung mga link dyan sa baba description natin, lalo na kung wala pa kayong crypto exchange mga lods, no? Andyan yung mga malulupit natin na link, i-check nyo lang, makakatulong sa inyo lahat yan. Okay, so ayan ang balita natin ngayong umaga ng Lunes mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo mamaya sa susunod na video natin sa night news natin. No? So ayun, kita-kits, magandang araw sa inyo mga idol. At what's up mga lodi.